Hello everyone, this is me Marl Stani Vlog. I hope you are all doing well today guys. Ayan, maraming salamat po ulit sa pag-support niyo sa akin sa YouTube channel. Ang ating video ngayon guys ay medyo malungkot. Pero sana isamahan niyo ako as a remembrance lang din po ito. Kaya ko po ito po ay in-upload para meron tayong remembrance para sa ating mahal na ama. So, ayun po guys, ang video pong ito ay ang burol ng aking tatay, mahal na tatay. So, ayun guys. Ang buhay nga talaga ay napakaikli and hindi natin alam kung kailan tayo babawian ni Lord sa flesh, sa ating physical na katawan. So, ayun, sa mga katulad kong anak, ayan, ang may papayo ko lang ay pangalagaan natin at mahalin natin, alagaan natin, and ibigay natin ang the best na magagawa natin para sa mga buhay pa ng mga magulang natin. Of course, alam ko sa mga kaedad ko ay medyo maedad na rin ang mga magulang ninyo. So, ayun guys. Ang regret ko lang siguro sa akin ay dahil OFW ako ay hindi ako nagkaroon ng maraming time sa aking mga magulang. Pero nung ako ay nasa Pilipinas naman, nung ako ay nag-work pa sa Dagupan, ay nung nagkaroon ako ng pamilya, ay every Sunday naman ay meron kaming family day. So ayan, kami ng ate ko na medyo malayo sa kanila ay doon kami naglalunch sa aming bahay. So kami ay bumibili ng mga mailuluto doon sa aming mga magulang at doon kami naglalunch kasama ng aming mga anak at asawa. So ayun guys, marami po kaming mga magagandang alaala sa aking ama, sa aming ama. Ang aming ama ay napakabuti. Walang bisyo, napakasipag. As in, napakasipag niyan guys, wala yang pahinga. Ayan, so, at lahat ng mga naalala ko sa kanya ay puro mabubuti guys. Never akong nakaalala or namulat na mayroon siyang kaaway, nakipag-inuman, nakipagbasag, bulero, kundi ang mga naalala ko sa kanya ay magaganda lahat. So, may pagmamalaki ko talaga ang aking ama. Ang aking ama ay napakasipag. Maraming marami siyang magagandang mga ginawa, mga mahanap buhay na alam mo, maipagmamalaki mo. So, yan, nagmulat kami na ang tatay namin ay napakasipag na ama. Siya ay meron siyang mga iniisprihan na mangga na kapag namunga talaga ay hitik talaga at talagang kailangan mo siyang bantayan kasi manggahan kung tawagin. Kasi marami pong puno. So, nagtatayo siya ng kubo at kami mga bata ay tuwang-tuwa na magbantay doon and mag-picnic doon sa kubo na ginagawa ng aming tatay pag mangga season. At nagtatanong din po yan ng palay. And meron kaming ginagawa din konting parang negosyo siya na gumagawa kami ng ring para gawing basket. At kung alam niyo yung ratan na native na basket na gawa sa ratan. So, yun, kami po ang gumagawa ng ring. So, tumutulong po kami sa aming tatay. Pera pa yung kanyang pagsasaka, pag-i-spray ng mangga, pagtatanim ng gulay. Ayan. So, nabuhay kami guys na binuhay niya kami na hindi kami nakaramdam ng gutom. Ayan. Kahit ganun lang po, napakasimple ay feeling namin ay napakaswerte namin mga anak ng aking mga kapatid. So, kami po rin po ay niraos niya sa makapagtapos kami lahat ng kolehiyo. So ayun, kahit sa ganung simpleng buhay lamang ay napagtapos na kami lahat. So ayun, napakalaki ng aming utang na loob at pagmamahal sa aming ama. So ayan, and ako rin po ay isang daddy's girl. Alam niyo kung bakit? Kasi ang aking ama ay madalang lang siyang magalit, pero pagka yan ay sobrang galit, may dalang pamalo yan. And ng mga bata pa kami, siyempre pinapalo kami dahil lagi kami nag-away ng ate ko. Kasi sa trabaho, sa bahay, paglilinis, ganyan, minsan may mautak. So, ayan, nag-away kami. Sakitan kami ng ate ko, kaya akyat na yung may dalang pamalo. And sa pag-uwi ng late nung ako high school, college, ganyan. Pag umuwi ako ng late, nandun na yan sa harap.
nakaabang yan sa harap ng bahay. And hindi naman yan ako pinapalo. Kaya ang nanay ko lang ang madada. So yun, nung bata ako, sabi ko mas mahal ako ng tatay ko kasi hindi niya ako pinapagalitan, madada lang kasi ang nanay ko, kaya sabi ko mas mahal ako ng tatay ko. Pero na-realize ko habang tumatanda ay alam mo naman ay yung kabutihan na dulot ng kanilang paghihigpit. So ayun, hindi ako ganito ngayon kung hindi kami naging mabuting tao ng aking mga kapatid, kung hindi sa mga mabubuting aral na pinangaral sa amin ng aming mga magulang. So ayun guys, napapaswerte lang namin kasi nagkaroon kami ng ama na napakabait, napakasipag, at syempre babaunin namin ang kanyang mga pangaral sa amin, at ang pagmamahal niya sa amin na walang katulad. Kahit na may mga pamilya na kami, may mga anak na kami, yung mga pangaral niya ay naituro pa rin niya sa aming mga anak, sa kanyang mga apo. So ayun, and Ama, ayan, mahal na mahal ka namin, lalo na ako, mahal na mahal kita, Ama, and pasensya na kung maiksi lang yung time na nagkasama tayo kasi ang tagal ko na rin dito sa abroad. Pero pag umuwi ako, alam mo naman na pag umuwi ako guys ay everyday halos ay pumupunta ako sa kanila, nagbabike ako papunta sa kanila. 5 AM pa lang ng umaga, 5 AM, 6 AM bago ako mag-prepare ng pagkain ng mga anak ko ay nagbabike ako papunta sa kanila. So ayan, alam na nila pagka may sumigaw na ng ama, ina, ayan, alam na nila, nandiyan na yung maganda nilang anak, diba? So ayan, namimiss ko lang na pag umuwi ako, nanay ko na lang ang madadatnan ko. So pero ganun pa man ay alam ko na maganda na yung kinalalagyan ng aking ama ngayon, and ay, alam ko kasama na niya ang aking kuya doon na naunang nawala. So ayun, sana ay pagpipray niya kami dito sa lupa na naiwan niya. Although sobrang masakit pa rin, and babaunin ko ang sakit na yun siguro hanggang sa aking pagtanda, kasi ang pain daw ay tanda ng pagmamahal. So hindi na yun mawawala ang pain, kasi pain is love. So ayun nga, dahil kakamove on ko lang din sa aking asawa, ito na naman ang aking ama na nawala. So I know physically hindi na namin siya makikita, pero sa aming alaala, sa aming puso ay buhay na buhay siya. So ayun, lagi namin siyang pinapipray, and pasensya na Ama kung araw-araw, gabi-gabi pa rin ako umiyak. Kasi hindi naman kasi kadaling tanggapin na bigla mo kaming iniwan. Pero ganun pa man ay thank you. Thank you sa lahat ng pagmamahal, at babaunin namin ang pagmamahal mo sa amin. And ayun, mahal na mahal kita Ama, salamat. Salamat sa lahat ng ginawa mo sa akin. Salamat na kahit sa hindi ka man masyadong masalita, pero alam ko, nararamdaman ko yung sakit na nararamdaman mo pag ako ay nasasaktan. Dami ko nang pinagdaanan sa buhay. Ako'y nag-asawa. Hindi ako nagsusumbong sa inyo kasi ayaw ko kayong masaktan. Lahat ng mga pinagdaanan ko, alam ko, hindi ko man sabihin sa inyo. Alam ko, nararamdaman ko yung sakit. Nararamdaman ko. And salamat. Kasi alam ko, pinagpipray niyo ako. Pinagpipray niyo ako nila ina. Nasisya na kung hindi ako naging open sa inyo sa mga naging problema ko sa buhay. Kasi ayaw ko masaktan kayo. Kaya lahat ng sakit, sinulo ko lahat. Pero alam ko, pinagpipray niyo ako. Alam ko, nararamdaman niyo. So nagpapasalamat pa rin ako sa inyo. Pasensya na rin kung hindi ko kayo naalagaan, hindi ko kayo nakasama sa huling sandali ng inyong buhay. Dahil alam niyo naman na single parent na ako. Ayun na Ma, paalam na, and we will see each other again, Ama. We love you so much, and
Ayan, thank you so much po sa inyong lahat guys. Love you all. God bless.